Sa bawat Pilipinong nangingibang bansa bilang OFW, ang pinanghahawakan nila ay isang pangako. Ang maiahon sa kahirapan ng kanilang pamilya at ang tiisin ng lungkot ng pagkakahiwalay alang-alang sa kinabukasan. Pero paano kung ang sakripisyong ito ay mauwi sa pagkasira ng tiwala? Paano kung ang inang naghahandog ng lakas sa ibang bansa ay palihim na nagbigay ng kanyang puso sa iba? Ganito nagsimula ang kwento ni na Charlie Lozada, isang amang naiwan para alagaan ang kanilang 5 anak, at ni Sherlyn Gerasta, isang domestic helper na sa halip na umuwi na may dalang pag-asa ay siya palang wawasak ng sarili niyang pamilya. Isang kwentong umabot pa sa programa ni Raffy Tulfo. Naging laman ng mga balita at social media at nagsilbing matinding paalala na ang pinakamalaking sugat ay hindi laging dulot ng distansya kundi ng pagtataksil. Tubong Sultan Kudarat si Charlie Lozada, isang simpleng ama na walang ibang hangad kundi ang maitaguyod ang kanyang pamilya. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral pero matibay ang kanyang paninindigan bilang asawa at ama. Upang maitaguyod ang kanyang pamilya, nagbabanat siya ng buto bilang tricycle driver. Ang asawa niyang si Sherlyn Gerasta na nagmula rin sa mahirap na pamilya ay ramdam na ramdam ang kanilang kakapusan kaya sinikap niyang makatulong sa asawang si Charlie. Dahil sa pangarap na maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya, pinilit niyang mangibang bansa upang magtrabaho bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Labag man sa kalooban ni Charlie na mapalayo sa kanila ang asawang si Sherlyn, wala na rin siyang nagawa dahil alam niyang para din naman sa kinabukasan ng kanilang 5 anak ang gagawin nitong sakripisyo. Sa Saudi, pilit na lumalaban sa kalungkutan si Sherlyn. Tinitiis ang bawat oras na hindi kasama ang mga mahal niya sa buhay. Sa Pilipinas, naiwan kay Charlie ang pangangalaga sa 5 nilang anak. Mahirap gampanan ang papel ng ama't ina pero sinisikap niyang maging matatag para sa kanilang pangarap. Nagpatuloy ang buhay para sa mag-anak na Lozada. Puno ng pag-asang balang araw ay magkakasama-sama rin silang muli at magiging maayos din ang kanilang pamumuhay. Sa simula, maayos pa ang lahat. Tuloy-tuloy ang komunikasyon sa pagitan ng mag-asawang Charlie at Sherlyn. Regular silang nag-uugnayan kapag pahinga na sa trabaho si Sherlyn. Lumipas ang mga buwan. Ang dating komunikasyon ay unti-unting nabawasan. Natatapos na sa maikling mga sagot na matagal hinintay ni Charlie. Kung minsan, inaabot pa nga ng kinabukasan bago pa mareplyan ang simpleng pangungumusta nito sa asawa. Bagay na ipinagkibit-balikat lamang ni Charlie sapagkat inisip niyang masyadong busy ang kanyang misis at marahil ay pagod lang ito sa trabaho kaya halos hindi na ito nakakapag-cellphone. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may namumuong kwento sa kabilang dako ng Saudi tungkol sa mahal niyang asawa at sa lalaking bago pa lamang nito nakikilala. Si Edwin, isang engineer at isa ring OFW sa Saudi. Mas maayos ang trabaho nito at kumikita ng mas malaki at tila ba nakikita ni Sherlyn ang kaginhawaang matagal na niyang inaasam. Noong una ay tipikal na usap lamang bilang parehong Pilipinong dayo sa ibang bansa. Pero kalaunan, dumalas ang pag-uusap hanggang sa mauwi na ito sa mas personal na bagay. Sa layo ng agwat ni Charlie at Sherlyn, hindi naging mahirap para kay Sherlyn na magbago ang direksyon ng kanyang mga pangarap kahit pa may 5 anak siyang iniwan sa Pilipinas. Habang si Charlie sa Pilipinas ay hawak pa rin ang pangakong mahal pa rin siya ng kanyang misis. Si Sherlyn naman ay unti-unti nang nadadala sa atensyon at mga pangako ni Edwin.
Ang tawag na dating puno ng pag-aalala para sa kanyang pamilya ay unti-unting nabawasan. Hanggang sa isang araw, tuluyan na siyang umamin kay Charlie na may iba nang lalaki sa kanyang buhay. Para kay Charlie, parang gumuho ang mundo niya. 5 anak ang umaasa sa kanya at ngayon pati asawa niya ay kinuha pa ng iba. Mga kapitbahay at kaibigan ang nakasaksi kung paano siya naghirap habang ang kanyang mga anak ay nagtatanong kung kailan sila babalikan ng kanilang ina. Ang sakit, hindi lamang sa kanyang puso kundi sa mga inosenteng bata na walang kamalay-malay kung bakit sila iniwan ng kanilang ina. Gusto ni Charlie na ipaglaban ang kanyang mga anak at ang sakit ng kanyang nararamdaman ang siyang nag-udyok sa kanya upang idulog sa programang Tulfo in Action ang kanyang reklamo. At ito sa tingin niya ang tamang gawin sa pagkakataong iyon. Sa harap ng milyong-milyong manonood, inilabas ni Charlie ang kanyang hinanakit. Luha ng sakit ang nasaksihan ng sambayanang Pilipino habang ikinukwento niya ang masaklap na pagtataksil ng kanyang misis. Doon unang nadinig ng publiko ang pangalan ni Sherlyn Gerasta at ang kanyang relasyon kay Edwin. Hindi siya agad nagsalita, subalit kalaunan ay umamin din siya sa kanyang ginawa. At sa puntong iyon, nagalit hindi lamang si Charlie kundi maging ang mga manonood. Nag-viral ang kanilang kwento na parabang wildfire na hindi mapigilan. Kumalat ang mga memes, samot-saring reaksyon at panghuhusga ng publiko sa mga social media platforms. Ang kanilang pribadong problema naging pambansang usapin at si Sherlyn, imbes na umuwi para ayusin ang problema sa kanyang pamilya, mas pinili nitong manatili sa Saudi kapiling si Edwin. Lalong nagpuyo sa galit at hinanakit si Charlie dahil mas pinili pa ni Sherlyn ang kanyang lalaki kesa sa kanilang mga anak. Ayaw man niyang umabot sila sa demandahan, napag-isip-isip din ni Charlie na hindi siya basta papayag na yurakan ni Sherlyn at Edwin ang kanyang pagkatao. Kaya binantaan niya itong idedemanda niya ito ng adultery, pati na rin si Edwin. Subalit hindi pa man nagtatagal pagkatapos nilang mag-usap. Nagpadala ito ng larawan kay Charlie kung saan makikitang naglaslas ito at tinangkang magpakamatay. Sa puntong ito ay naalarma din pati ang host ng programa, kaya tinawagan nila ito at sinabing hindi na muna itutuloy ni Charlie ang kanyang planong pagdedemanda. Nakiusap pa ang host na kung maaari ay umuwi ito ng Pilipinas para mapag-usapan nila ni Charlie ang kanilang problema. Dahil naging insistent ang programa at ang mga manonood, napilitang umuwi ni Sherlyn sa Pilipinas sa tulong ng programa ni Raffy Tulfo. Napagalaman mismo ni Tulfo nang makita niya ng personal si Sherlyn na hindi totoong naglaslas ito. Gawa-gawa lamang daw niya ito para takutin si Charlie at huwag ituloy ang demanda. Ganun pa man, sinikap ng programa na mapagharap ang mag-asawa para ayusin ang kanilang relasyon. Para kay Charlie, ito na ang pagkakataon para ayusin ang lahat, pero hindi iyon ang nangyari. Matigas pa rin si Sherlyn at hindi ito nagpakita ng pagsisisi. Sa halip, binato pa niya si Charlie ng isang mabigat na akusasyon. Gumagamit daw si Charlie ng ipinagbabawal na gamot. Hindi tumanggi si Charlie. Tahasan niyang inamin na noon siya ay nalulong at nagtulak pa nga. Ngunit matagal na raw niyang pinagsisihan iyon at pinagbayaran sa kulungan bago pa man umalis si Sherlyn para magtrabaho sa abroad. Matagal na daw siyang malinis at itinuwid ang kanyang landas dahil naiisip niya ang kanyang pamilya. Subalit kahit pa malinaw ang kanyang pagsisisi, hindi pa rin nagbago ang isip ni Sherlyn. Nanindigan siya sa kanyang desisyon na hindi na bumalik sa piling ni Charlie at ng kanilang 5 anak. Si Charlie, kahit hindi sanay magsalita sa publiko at sa harap ng kamera, ipinakita niya ang sakit ng isang asawang niloko. Hindi siya perpektong tao, may mga kahinaan din, ngunit para sa kanya, ang pinakamalaking kasalanan niya lang ay ang umasa at magmahal ng sobra.
Araw-araw, kailangang magpanggap na matatag kahit wasak na siya sa loob. Sa mga panayam, paulit-ulit niyang sinasabing hindi ko to ginusto. Gusto ko lang buo ang pamilya ko. Ngunit sa kabilang dulo, pinili ni Shirley ng tahaki ng bagong buhay kasama si Edwin. At iyon ang pinakamasakit sa lahat, hindi na sila ang pinili. Sa huli, si Shirley ay tuluyang lumayo. Ang dating pangarap ng mag-asawa para sa kanilang pamilya ay nauwi sa wala. Si Charlie, na natili sa tabi ng kanyang mga anak, naging ina at ama. At bagamat dumaan siya sa matinding sakit, nakatanggap din siya ng simpatya at tulong mula sa mga taong nakapanood ng kanyang kwento. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing paalala na hindi lamang pera ang puhunan ng mga OFW, kundi pati na rin ang tiwala at katapatan. At sa bawat kwento ng pagtataksil may naiiwan, mga anak na naguguluhan, isang asawang sugatan, at isang pamilyang nawasak. Ang kwento ni na Charlie at Shirley ay hindi lang simpleng viral video. Isa itong salamin ng mga sakripisyo, kahinaan at maling desisyon. At sa dulo, tanging tanong ang nananatili. Sulit ba ang kaligayahang pansamantala kapalit ang pamilyang binuo nyo ng ilang taon? Sa huling update sa dating mag-asawa, napabalita na may bagong inspirasyon na sa buhay si Charlie at nananatiling solo parent ng 5 nilang anak ni Shirley. Samantalang si Shirley ay hindi na naging aktibo pa sa social media pagkatapos ng eskandalong kinasangkutan niya noong taong 2019. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong kwento, maaari kang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.